Maria Luisa de Belen, di ba? One of the trainers sa ating TRM. And yan, ang ating pag-uusapan po ngayong gabi ay ang ating Kaiser Ultimate Health Builder. Ayan, so dahil hindi ko kayo nakikita, dahil lahat kayo ay naka-off cam, di ba? Ako lang ang nakikita nyo. Ayan, diba? So, ayun, merong isang nagbuka, si Philip. Ayan, thank you. And yan, so start na po natin ang ating Kaiser training. At yan, ito rin po yung magiging way natin ng ating communication, yung ating group chat. Ayan, diba? So, pwede kayo diyang mag-message, ayan, para naman maramdaman ko na ako'y may kausap. At ayan, so okay lang doon sa mga OFW natin, no, dahil nga nag-work sila habang nakikinig. So okay lang yan. Okay, so let's start. Teka lang. Okay, so ang ating pag-uusapan po ngayong gabi ay ang ating Kaiser Ultimate Health Builder. And to start, ayan, sino ba si Kaiser? So kilalanin muna natin siya, di ba? At sabi dito, teka, hindi ko masyado mabasa. Ayan, di ba? Ang ating Kaiser ay nag-start ng 2004. O di 20 years na siya, di ba? So, at ang ating presidente ay si Dr. Lea Uyolo. Ayan, di ba? So, at sabi nga, we value on one of the great Filipino character, close na family ties. Kaya sabi nga natin, ang ating Kaiser, no, hindi lang yan para sa atin, kundi para sa buong pamilya. Okay. And, teka lang, i-admit natin lahat ang mga nasa waiting room. Okay. Okay, and ayan, so sabi nga natin, ang ating Kaiser International, ayan, di ba, ay meron tayong hospitals and clinic nationwide. Siyempre, marami tayong accredited doctors. Ayan, 12,000. And ang sa ngayon, ang ating Kaiser Medical Center, yung mga clinic base natin ay 9. Yeah, at madadagdagan pa. Okay, so syempre, meron tayong 24/7 na call center and customer care. Ayan, lalo na kapag ka-emergency yung ating case, no? Yung mga call center ang matatawagan natin at yung ating liaison officer. So meron tayo, kung tayo po ay Kaiser plan holder na, di ba? Syempre doon sa ating portal, makikita natin yung mga hotline doon sa ating benefit card. Yan. So i-open nyo po yan para alam natin yung mga hotline natin sa Kaiser. Diba? So hindi na po tayo magtatanong-tanong pa. So lahat po yan ay nasa ating online portal. At ito po ang ating mga accredited hospitals. Ang ilan sa ating mga accredited hospitals na kilala. Diba? Kasi yung iba, lalo na yung mga hindi pa plan holder dito, meron po ba tayo na nagdadalawang isip pa? Yan, di ba? So, tinatanong, saan ba yan pwedeng gamitin? Di ba? No, nationwide po tayo hanggang sa mga probinsya. Pero siyempre, yung mga kilalang ospital, ayan, lalo na yung St. Luke's, ayan, di ba? Lagi niyo sinasabi na bago mapunta kay St. Peter, kay St. Luke's muna. Ayan, so, ayan. Andito rin po yung Asian, ayan, kung kayo taga-Alaba, Muntinlupa, San Pedro, Binyang, ayan, di ba? So, ang malapit natin ay Asian Hospitals, pero mahal. Ayan, so, Capitol, yung ating, ano pa dito, Lang Center, yan, syempre, may Makati Med, yan. So, yan yung mga sikat nating accredited hospitals. Kaya, kung tayo po ay may mga prospect na inaano natin na
Ayan, okay. So kaya po, ayan yung mga nagtatanong, di ba? Ayan, lalo na ito, meron tayong PGH. Ang PGH po, government siya, di ba? Hospitals, pero may mga private din diyan po. At yan po ang isa sa kakilala kong magagaling ang mga doktor. Di ba? Para, di ba, hindi lang tayo pang private. Kasi yung iba din, no, sabi, ay, private lang lahat. Ayan, meron din pong mga public o government, pero may mga expertise kung anong sakit ang ating ipagagamot. Ayan. Okay, so syempre ang ating Kaiser ay may short term din, di ba? So hindi lang po tayo pang long term. Pero syempre yun po yung ating unang inaalok, yung long term. Pero meron din po tayong mga short term para sa individual. Ayan, ito po ay para sa mga masasakitin. So, kung sa palagay nyo kayo ay buwan-buwan na nagkakasakit o yung may kakilala kayo, di ba? So maganda po, lalo na kung hindi siya empleyado na binibigyan ng libreng health benefits or HMO, yan, pwede siyang kumuha, kung negosyante yan, di ba? Pwede siyang kumuha ng individual short-term plan. May family din, ayan, di ba? Ayan, mga OFW natin, karamihan niya nagtatanong para sa pamilya. Meron tayong short term, mini group, and corporate. Kung may makakilala po tayo na mga kumpanya na naghahanap ng corporate account. Ayan, okay. So sabi nga po, short term to, di ba? Siyempre, iyan po yung renewable yearly. At syempre, mas maganda yung ating long term. Kaya nga po, di ba sinasabi natin, kung may short term ka, hanggang kailan mo lang magagamit. Kasi renew ka na renew dyan. Pag 60 ka na, tapos na. O di kaya, pag natsugi ka na sa kumpanya, wala na. Di ba? So, kaya po inaalok natin yung ating long-term plan. Yan, di ba? Yung 7 years to pay lang magbabayad, hindi kayong magre-renew hanggang sa pagtanda mo. 13 years of waiting. At sabi nga po, allows individual to save during employment. Kaya nga long term siya, no? Habang bata pa, habang mga empleyado pa. Ayan, di ba? So mag-ipon na para sa ating long term. Sabi nga, securing a more comfortable elderly life. Okay, so ano ba pagkakaiba ng ating short term and long term? Parang dumilim. So, okay, yung ating short term, renewal not guaranteed if with high claims. So, totoo po to, no? May mga ka-teammates po tayo na kumukuha ng short term talaga, lalo na nga yung laging nagkakasakit, di ba? So, may kakilala ako, ka-team namin na kumuha siya nito. Pero dahil nga sa isang buwan, siguro 3 beses siya na ospital. So, meron siyang gout, ayan, di ba? And dahil nga gamit na gamit niya, nung magre-renew na siya, nung una, ano na siya, dinecline. Tapos nung pinakaiusapan, na-approve pero tumaas na. Diba? Mas mahal na yung nakuha niya. Yan, yearly increase of premium until age 60. Ayan, sabi ko nga po sa inyo, no, magre-renew kayo na magre-renew hanggang 60. Samantalang itong ating long term, renewal is guaranteed, di ba? So, 7 years ka lang magbabayad, diba? So dito sa short term, generally no insurance coverage. Some provide insurance but very low coverage. Kaya ngayon tanong natin, paano pag na-die too soon? Diba? Paano yung mga binayad ko? Wala na. Kapag short term, magamit mo hindi sa isang taon, goodbye. Kaya nga kung hindi ka naman masasakitin, huwag ka kumuha, sayang ang pera. Ang gawin mo, kumuha ng long term kasi sa long term, with 4 ways of insurance coverage up to the long-term health care plan. Ayan, di ba? So sabi nga, meron tayong term like accidental death and dismemberment, waiver of installment due to death, waiver of installment due to permanent and total disability. Ayan, kaya yung mga nagtatanong sa atin na paano po pag biglang may nangyari at sa panahon ngayon, di ba? Life is so uncertain. Talagang makikita natin. Well, hindi na ngayon yung yung pagmatanda na di ba? Marami na ring nabamatay na bata pa. O may nabilta na heat stroke, sanggol. O di ba? So kaya yan, ang kagandahan ng long term, may insurance coverage. Okay, so number 4.
Sabi dito sa short term, no accumulation of unused health fund. Yung nga po yung sinasabi natin, kapag hindi mo nagamit, babay na. Diba? Renew ka ulit, bayad ka ulit. Dito sa long term, all unused health fund accumulates with interest. Kung hindi mo siya nagagamit, mas maganda. Diba? Kasi naiipon mo siya with interest. Ayan. And sa short term, no return of premium for non-utilization. And covers only up to age 60. Diba? So, samantalang sa long term, ito sa ating number 5, with return of premium up to 85% of contract price for non-utilization during paying period. Yun, di ba? So, habang nagbabayad tayo, katulad po namin, natapos na namin yung aming mga plan, di ba? Hindi namin siya nagamit sa hospitalization. Ayan. So, syempre, ginamit din naman namin yung APE and dental para ma-experience. Pero dahil nga meron tayong libreng HMO sa IMG, di ba? Yung sa mga SMD, so yun po yung ginagamit namin. Ito kasi pag hindi mo nagamit, hindi ka na hospital within 7 years, di ba? Habang nagbabayad, babalik yung 85% ng binayad mo. O di ba? Parang money back. Yeah, di ba? So yun yung kagandahan niya. And covers beyond age 60 with long-term care yields. Ito yung maganda, di ba? Sabi nga natin, habang bata pa, mag-ipon na para dito kasi hanggang sa pagtanda, covered po tayo. Samantalang yung short term, di ba, hanggang 60 lang. Oh. So meron kaming napuntahan, 65, yung kanilang pre-HMO, government, company. Yung pre-HMO nila hanggang 65. Magsi-65 na siya. Ngayon lang yung na-realize na wala na siyang HMO after ng kanyang retirement. So gusto niya kumuha. Ay sabi ko sa kanya, Mami, kahit may 1,000,000 ka, hindi ka na makakakuha. Diba? So, yun yung diba, mga na-experience natin na mga client, diba? Gustong kuhaan yung nanay nila, yung parents nila, pero beyond age 60 na. So, hindi na pwede. Kaya habang bata pa, kuha na tayo. Okay, number 7. Sabi sa short term, pre-existing illness are not covered during the first year of lifetime and permanent exclusion may be issued on the second year onwards. Pre-existing illness are not covered during the first year and lifetime permanent exclusion may be issued in the second year onwards. Okay, so sa short term, pag kumuha ka po dito, kunyari meron kang diabetic, kaya may mga kasamahan tayo na ganyan eh. So, kumukuha pa rin sila ng short term. Kasi syempre diabetic, maraming di ba, mga complications. So, namumuhunan muna sila sa first year. Ibig sabihin, pagkuha mo, hindi mo pa magagamit yung HMO na to, yung short term, di ba? Doon sa mga pre-existing illness. Sa second year pwede na, di ba? So yun po yung pre-existing. Sa ating long term, yung pre-existing, di ba? Hindi po pa natin yung magagamit during paying period. Di ba? Kaya nga kung may HMO ka sa company, okay yun. Kumuha ka na ng long term. Kasi pagkatapos ng 7th year, pwede na ang magamit, di ba? And 8, not flexible, non-transferable benefit design, yung ating short term. Yung ating long term, flexible, transferable, upgradable, and maybe rebate benefit design. O, di ba? So, transferable siya kapag yung plan holder ay na-die too soon na. Pwede na siya i-transfer sa beneficiary, yung ating primary beneficiary. Upgradable within 30 days. Ayan, di ba? So pag kumuha, katulad ng sa amin, kumuha siya, maliit na plan, tapos naisip niya, ay, ang liit pala nung nakuha ko. So nag-upgrade siya. Kunyari, K45, tapos nag-K100. Yan, within 30 days. Di ba? Kaya kapag sinabi sa atin na, ay, pag-iisipan ko muna kung anong plan yung kukuhain ko. O di sabihin natin sa kanya, sige, kumuha ka na kung ano yung sa tingin mo ay kaya ng budget mo, within 30 days, may 30 days ka pa na pag-iisip, di ba? Kung i-upgrade mo yan, di ba? And kapag ka na-lapse, pwede namang i-rebate.
Yan, di ba? So, number 9, yung sa ating short term, restatement, it's limited only within 30 days. Di ba? So, samantalang sa ating long-term, reinstatement within 2 years or lapse policy. Ibig sabihin, kada lalapse, pwede kang mag-reinstate na mag-reinstate. Huwag lang aabutin yung lapse mo ng 2 years. Pero mas maganda, wag natin ilapse. Diba? Kasi yung insurance coverage, ayan, maapektuhan. Diba? So, wag kaya, mas maganda po na wag natin ilapse yan. Kasi, babalik tayo sa day 1 dun sa insurance benefit kapag ka nalalapse yung ating long term. Kaya iwasan po natin. Pero kung walang mga choice, sabi nga, lalo na nung nag-pandemic, no, maraming nalapse ang plan dahil nga nawalan ng trabaho. O kung hindi naman niya inabot ng 2 years, so pwede pa rin i-reinstate or redate. Yan. Okay, number 10, continuous yearly payment term. So, yun nga po yung short term, di ba? Bayad ka ng bayad. Yan, di ba? Tapos, pagka 60 ka na, hindi na pwede. Kahit sabi ko nga, kahit may 1,000,000 ka, at 61 ka na, ayan, hindi na pwede. So, habang bata pa, kuha na po tayo ng long term. At ang kagandahan sa long term, 7 years mo lang siyang babayaran. At pwede ka rin mag-spot cash. Ayan. Okay. So, meron po tayong OPMS. Sabi nga, pag hindi ka nakabayad, ganito yung itsura, o na-lapse yung plan mo, ganito yung itsura ng OPMS mo or portal, online portal ng Kaiser. Balik natin yan. So, kapag po ganito, ayan, kailangan mo mag-reinstate. Ngayon, halimbawa, nag-reinstate ka na at hindi pa rin nagbabago yung itsura, pwede po tayong gumawa ng ticket number. O baka naman kasi hindi ka pa nagpasa o nag-submit ng reinstatement form. Pwedeng online yung cognito, pwede ding hard copy, pilapan, di ba? So kung saan convenient yung ating mga plan holder, magpatulong po tayo sa ating mga agent or yung ating sponsor, di ba? Para po ma-active. Kasi medyo may magkakaproblema pa tayo kahit bayad ka ng bayad tapos nakaganito po yung ating OPMS, ibig sabihin hindi na-update. Kailangan po natin ipa-update yan. Diba? Madali lang naman magpa-update pero merong hindi niya automatic. Maghihintay po tayo ng 15 to 30 days para ma-process siya. Kaya paki-check po yung ating mga OPMS kung okay siya, di ba, updated. So, lalo na kung nag-lapse yung ating plan. Yan. Okay, so para ma-activate na siya. So, mag-back siya sa active status. Okay, so, ayan. Ito po yung sample ng ating K100 plan. Ayan, di ba? So, andyan po yung nakalagay yung ating premium. Kung ito ang ating plan, yung ating long-term care benefit ay 100,000. At then of 13 years after full payment. Ayan, di ba? So, yun po yung magiging ating benefits. And your funds start to accumulate on the 8th year. Yan, kaya po sinasabi natin, no, after ng ating paying period, meron na pong cash value yung ating plan. This is the yearly health benefit which is 10%, diba? So, of the long-term care benefit for 13 years from 8th year to 20th year. So, sabi nga, kung depende po no sa market din, nagbe-base yung ating interest. So hindi po guaranteed na 10%, di ba? Pero as per Sir Brandon, di ba? So okay naman yung mga interest natin. Yan. So example of K100 LTC for 22 years old. Yan. Okay. 10% accumulated unused health benefit. Ayan, di ba? So or ang pinaka-less, ayan, sabi nga dito, depending on the prevailing market rates but in no case less than 3% per year. Ayan. Kaya kung tayo po ay mga nasa extended period na at gagamitin po natin yung ating health benefits, ayan, so pwede po tayong magtanong sa ating Kaiser hotline, tawag po tayo doon, kung magkano yung ating budget for the extended period. Kasi ito po magiging ano lang kung tayo po ay nasa extended period na. Yan. Ngayon, kung
maiwasan natin na gamitin at meron na mga tayong mga pre-HMO, yun, maganda talaga sa maturity na nating gamitin. Yan, di ba? So yung 85% di ba kung hindi ka nag-hospital within 7 years ng pagbabayad, yan, so makukuha natin yan. Sabi nga, di ba, if no claim habang nasa accumulation period tayo. Okay, so yung ating yearly health benefit, ayan, di ba? Yung 10%, yung ating annual benefit limit of 60,000 per year habang tayo ay nasa 7 years paying period. Yung ating insurance benefits ay 450,000, di ba? Kapag ka-accident ay 900,000, di ba? Waiver of premium due to death and waiver of premium due to disability. Yan, para sa ating insurance benefits. Yung ating bonus, ayan, di ba? So, yun nga po yung babalik kung hindi tayo ma-hospital. And ito po ay at the 20th year, di ba? Natin siya mararamdaman. Makukuha. Yan, di ba? Kaya yung kausap ko kahapon ay 29 years old, di ba? So sabi ko, ang ganda-ganda, bata ka pa. After 20 years, di 49 ka pa lang. Di ba? So mature na yung plan mo. Magdi-decide ka kung anong gagawin mo doon sa pera mo. Yan, di ba? Total projected health fund, yan, di ba? Sabi nga yung other yung pre-existing medical condition are not covered during the accumulation period. Ayan, please take note, di ba? Kung may mga pre-existing po tayo, habang nagbabayad tayo, hindi pa yan covered. Diba? Yung mga non-pre-existing katulad ng dengue, COVID, accident, yan, covered po yan. At dapat meron po tayong PhilHealth. Ayan, diba? Para po, lahat naman ng HMO yan, kahit yung sa company, diba? PhilHealth po o yung unang nilang ginagamit. Then, yung matitira, yung sagot ng HMO. Yan. And grace period natin ay 30 days. Kaya po, kung medyo nalilate, di ba, wag po natin paabutin beyond 30 days. Okay. Ayan. So, ito po yung sample ng K100 plan, di ba? So, ayan, makikita po natin na nagbayad tayo ng 7 years total of ng 58,821, ba may 0.43 pa, ng total of 411,750. And sample interest rate na 10%, di ba? So, yan po yung pinaka, ano tawag natin dito, sample computation ng ating K100 plan. Yan. Okay, kaya sinasabi natin, di ba, pag nag-mature yan, may 1.1 million tayo. Kaya ito yung recommended plan na binibigay natin, di ba? At mas maganda rin na ito yung plan na kuhain natin. Kung kaya ng budget. Ayan. Okay? Okay, so accumulation period yung first to 7th year. Ayan, ano yung ating mga immediate medical benefits? APE. Yan, di ba? So, maganda po na kapag naka 1 year na tayo, i-experience natin na magpa-APE gamit yung ating long term. Para, sabi nga natin, we do what we preach. Ayan, lalo na yung mga gumagawa ng business dito sa IMG. Diba? Para alam natin na kung paano din i-explain kung tayo ay naranasan na natin to. So kami po, lalo na ako, diba? So lalo na yung mga OFW na mga plan holder natin na kapag umuwi ng Pilipinas, at naka 1 year na, sabi nga pag OFW, pinapayagan na kahit naka 9 months pa lang, di ba? So, pinapa-experience ko tong APE. At kasi may mga plan holder din tayo yung medyo masusungit. Sasabihin, hindi ko man lang napakinabangan yung health card na yan. Parang yung kapitbahay lang namin, di ba? Sabi ko, di very good kasi hindi ka nagkasakit, di ba? So, yan, ipa-experience po natin yung APE. Yan, di ba? Yung basic 5, ayan. And isa pang tip natin na kapag po yung ating plan ay nanghingi, yung ating underwriting, kunyari, kumuha na ng plan, medyo malaki-laking plan, tapos hiningan ng APE result. O, pwede na po to kung tayo ay naka-annual payment. Gamitin nyo po yung APE ng plan na kinuha nyo
kung tayo ay naka-annual payment. Yan. So ito po yung ating basic 5. Diba? Physical examination, chest x-ray, routine fecalysis, routine urinalysis, complete blood count, ECG, pap smear if 35 years old na. Ayan, di ba? Tayo. Ngayon, yung iba dyan, ako po, in-experience ko yung laboratory kahit hindi wala akong sakit. Dahil may pre-HMO tayo sa IMG, di ba? So, ang ginawa ko muna, kasi sabi, hindi ka raw basta-basta pwedeng magpa-laboratory executive check-up. So, ang ginawa ko muna, nagpa-ATE ako. Tapos, dun sa physical examination, di ba, syempre, sasabihin mo dun yung mga nararamdaman mo. Di ba, yun yung tatanong mo sa doktor, ano yung mga sumasakit-sakit na sa'yo dahil nagkakaedad ka na. So, doon ka bibigyan ng reseta or recommendation kung ano yung ipapalaboratory mo. Kunyari, gusto mong yung sa kidney, sa liver, o kung ano man yung gusto mong ipa-check up na hindi cover dito. Yan, diba? So, pwede po natin magamit, lalo na yung mga pre-HMO dito, no? So, yon, magpa-APE muna bago tayo magpa-laboratory. Libre lahat yon. O, di ba? So, ang galing-galing natin dito sa IMG, di ba? May mga libre tayong medical. Okay, dental benefits. Ayan, di ba? So, i-experience din po natin kung tayo ay naka 1 year na at kung ikaw ay nag-annual payment at kung ikaw ay kukuha pa lang, ay by mag-annual payment ka kasi magagamit mo na agad to. Unlimited dental check-ups, unlimited simple tooth extraction, once a year, free dental prophylaxis, recementation of jacket crowns, inlay only, and minor adjustment of dentures. Ayan. So kami po dito sa San Mateo, Rizal. Ayan. Yung mga, meron ba tayong mga participants dito na taga San Mateo, Montalban? Ayan, di ba? So meron po kaming magaling na dental clinic at dental doctors dito. So, yan. Kaya yung mga plan holder namin dito ay talagang sabi ko, gusto mo bang magpa-schedule? Dahil nga close na kami ni Doc at napakahuwa ko din siya ng Kaiser, ayan, di ba? So, at nirecommend ko din niya kami dun sa kanyang mga dental association, ayan, di ba? So, ayan, di ba? So talagang dapat ay ini-experience po natin to at yon. Pwede nating maging prospect. Pakwain natin din yung ating mga dentist doctor ng Kaiser. Ayan, okay. And basic health benefits, ayan, di ba? Yung other benefits, accredited physician, operating room, hospital intensive care, long-term care, bonus. Ayan. So, syempre, yung ating choice of room and board depende sa mga plan na kinuha natin. Syempre, the higher the plan, the higher the coverage. Ayan, di ba? Yearly medical benefit limit of 60,000 per year, di ba? So, depende pa rin yan sa plan na kinuha mo. Kung gusto mo na mas mataas na plan yung kuhain mo. Okay, so, term life insurance. Ayan, di ba? So, syempre, yung mga tanong dyan na ano mangyayari sa binayad ko kung biglang may nangyaring na-die too soon? O, ito po yun, di ba? So may coverage po tayo ng term life insurance. Sabi dito, if the member dies before attaining the age of 75, ayan, ibig sabihin, naka-insured tayo hanggang 75 years old. O, bihira yan sa isang insurance company. Di ba? Kalamitan 60 lang, 65. O ang Kaiser, hindi tayo insurance pero HMO to tayo, di ba? Pero may insurance coverage siya hanggang 75 years old. Yan ba? His beneficiary shall be entitled to the amount equal to the sum of long-term care benefit value and long-term health care experience incentive hospital benefit limit upon approval of the claim by the insurance company. Yan. So, ang makakakuha po yung ating mga beneficiary. Kung sino yung sinulat nyo sa inyong mga application form. Kung 4 ang anak, yan, si primary beneficiary ang matatransfer yung health benefits sa kanya. Primary. Silang 4 ay makaka-receive noong
pera equally divided. So, yun po. Tigi-tigi silang cheque. Ayan, di ba? Wala nang mag-aaway. Okay, 7, accidental death and dismemberment. Sabi po dito, should the member suffer indirectly and independently of all other causes, any bodily injured affected solely through external violent accident mean. Ayan. Members 75th birthday and prior to the entitlement to the long-term care benefits. So basta hanggang 75 years old, covered po tayo. Kung tayo po ay live too long, covered po tayo hanggang 75th birthday natin, di ba? So, mahaba-habang panahon na to. Sino po dito yung gusto ng live too long? So, 75, ako, nanay ko, ayan, di ba? So, 75, malakas pa, nagta-travel pa. Kaya, pag sinabi ng iba, aabot pa ba ako dyan? Eh, kung gusto mo. So, syempre, hindi natin alam, pero marami po na umaabot at lumalampas pa, di ba? So, yung atin namang para sa dismemberment, ayan, di ba? Sabi nga, lahat ng parte ng katawan natin ay may presyo. O, ang ilan sa mga 100%, pagka naputol ang kamay, naputol ang paa, loss of both sides na bulag. Wag naman, di ba? So, yan po. Pero may covered, di ba? Waiver of membership due to death, ayan, di ba? So, kapag po namatay, ayan, di ba? Mawi-waive na yung plan. Kunyari, marami na kaming plan holder na die too soon, na maday ng 2 years and 1 week. Ayan, buti na lang kasi heart attack. So, waive po ang plan. Bayad ay 7 years. Meron din tayong plan holder na na-accident sa motor. Na-waive din po ang plan. Diba? So, nakalagay dito, if member during the accumulation period and before exceeding the age of 75. Kasi sometimes kumuha na ng magsi-60 na. So matanda na. Okay, so yan po. And waive of membership due to total and permanent disability. Hindi lang siya kapag namatay. Pwede din siyang ma-waive kapag na-disable naman. Yun nga, may mga putol-putol. Putol ang kamay, putol ang paa, nabulag, di ba? So, yun po. Kaya hindi rin po recommend minsan yung spot cash eh. Kasi di ba, life is so uncertain. Pero kung gusto po mag-spot cash, wag natin pigilan. Di ba? So, yung mga taong ayaw na nang isipin, so, pwede po. Pero yun nga, kapag nag-spot cash ka, wala na mawi-waive. So, bayad na eh. Diba? Okay. All claims under the above insurance coverage shall be subject to 2 years. Diba? As provided by the law from the date issue or instatement of this contract. Ayan, malinaw na, di ba? So, kapag po, lalo na kapag natural death ang kinamatay, kailangan lumampas sa 2 years. Ngayon, kung nalapse, tapos nag-redate, nag-reinstate, sabi ko nga po, balik tayo sa day 1. Yeah, kaya iwasan malapse. If the member dies during the accumulation period, the principal beneficiary name in her shall be subtitled as the new member. Matatransfer sa primary natin na beneficiary. Kaya po yung mga nagsusulat ng sa application ng mga beneficiary, minsan, di ba, may mga anak, 2, tapos minsan sinasama pa yung kapatid, sinasama pa yung pamangkin. Lilinawin niyo po sa kanila. Kasi syempre, mababawasan niyo sa anak kapag may mga kasama pang kapatid, di ba? Ngayon, kung minor, dapat talaga merong isang older, di ba, na nakasama. Kasi yun yung magiging, guardian. Yan, di ba? So, pero, i-explain nating mabuti. Kasi meron po ako, dalawa yung may asawa, may 2 anak, sinama pa yung kapatid. Sabi ko sa kanya, sure ka kasama pa yung kapatid mo kasi yun nga, sabi ko nga, di ba, equally divided yung mga makukuhang claims doon sa insurance benefits. Yan, di ba? Doon sa health benefits, walang problema, yung principal. Yan, sasabihin nyo rin, yung makakakuha ng health benefits, matatransfer sa kanya yung health card. Di ba?
ay yung principal. Kaya pumili na ng favorite na mamanahan. Kasi di ba mamanahin yan to kanyang health card. Kasi pipil up yan ng bagong application form. Ayan. Okay. Family assistance. Ayan, marami po nagtatanong nito. Pwede ba yan sa anak ko? Pwede ba yan sa pamilya ko? Sabi dito, pwede kung nominated patient must be immediate family. Ayan. Or within the first degree of consanguinity. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, kung ikaw ay dalaga, single, dalaga at binata, ayan, di ba? So, mahal ka ni Lord. So, sabi, ang kanyang first degree ay mga kapatid, nanay at tatay. Kapag ikaw ay may asawa na, married. Ayan, di ba? So, yung iyong asawa at mga anak. Yun yung iyong immediate family or first degree. Ayan. Policyholder agrees to avail only the service of Kaiser accredited doctors and affiliated network of hospitals. Kung gagamitin yan ng kapamilya, dapat nandito tayo, pasok tayo dito sa mga requirements. And assistance to be provided by Kaiser shall only be to the extent of allowable benefit due. Ibig sabihin, kung magkano lang din yung coverage ng plan mo, yun lang din yung magagamit nila. Hindi pwedeng tumaas, di ba? So, prior to discharge, please take note, paglalabas na ang nominated patient, payments should have been settled to Kaiser. Babayaran din po. O anong naitulong ng Kaiser? Diba? So kapag ito po ang nagagamit during emergency. Emergency only. Ayan, diba? So kaya pag emergency, sometimes walang hawak na pera yung pamilya, lalo na kung OFW yung parents, no? So kailangan na isugod sa ospital. O pwedeng gamitin yung plan, Kaiser plan nung parents. Wala po na ilalabas na pang down payment. Karamihan sa mga ospital, di ba, ang down payment ay 10,000. Kung wala kang hawak na 10,000, pwedeng magamit to. Tapos, may discount, di ba, kapag ka i-discharge na. Ayan. Okay, Kaiser approval to be available such assistance must first be obtained by the member and the issuance of LOA will then be given. So ito pong LOA, pwede na po ito, emergency nga di ba? Sinugod na sa ospital. So doon sa customer care ng mga hospitals, pwedeng doon na po siya kuhain. Ngayon, kung isusugod pa lang at nakatawag ka naman doon sa mga tinulungan ka ng iyong sponsor, di ba? Na tumawag sa Kaiser at nabigyan ka agad ng LOA, mas maganda po. Yan. So kaya pwede tayong gumamit ng family assistance at dapat po ay naka 1 taon na ng bayad at active ang plan. Yan. Okay. No insurance benefit. Ayan. NIB. Ayan. Sino po dito yung nakaranas na NIB ang plan? O meron tayong mga napakuha na NIB. Okay. Sabi dito, yung ating health declaration, application, di ba? Kapag po tayo dyan ay may nasulat na yes o na-checkan na yes, di ba? Kasi nga, hindi na kailangan na magpa-medical kapag kumukuha ng Kaiser long term. Meron lang po tayong mga sasagutin na questionnaire doon sa ating application form. At kapag po nag-check tayo ng yes, dapat meron pong nakasulat doon, bakit yes? Di ba? May explanation tayo doon sa baba. Kasi pag may yes, automatic yan ay ma-NIB. Ngayon, kung may minor lang naman yung sakit na ni-yes mo, ayan. So, hihingan ka lang ng mga minimal requirements. Pwede nga yung APE, yan. So, ipasa lang po yung mga hinihingi ng underwriting sa atin at pwede, depende, case-to-case basis na mawala yung NIB mo. Na-NIB din po tayo kapag exceed to 1.3 million coverage from K150 monthly and quarterly mode of payment. O yan. Halimbawa, yung pong kinuha natin o yung kinuha ng inyong mga plan holder ay K150 tapos monthly lang and quarterly yung mode of payment. NIB po yun. Diba? Kasi exceed na sa 1.3 million yung insurance coverage niya. Pero, sabi ni Sir Brandon, kapag ka annual, K150 annual,
hindi po na NIB. So, yun po yung sabi niya. Hindi ko alam kung bakit. Ayan. Okay, so karamihan hinihingan ng full medical exam. Yan. Kapag din po ang mga trabaho ng ating mga plan holder ay medyo hazardous, ayan, di ba? Meron yung occupational hazard. May mga special risk exclusion tayong form na ipapasa. Yung mga pulis, sundalo, bombero, ano ba? Yeah, marine, di ba? So, hinihingan po yan ng ganitong plan. Kasi, pag nakita po nila na ang occupation natin ay medyo hazard, di ba? NIB na po agad yun. Ayan, di ba? Minsan yung iba no lahat. Meron po tayong medical bureau at ewan ko, yung iba nalalaman pa rin na siya ay pulis o sundalo, kahit no, niligay, businessman. Aba, NIB pa rin kasi daw, police. So, yun. Okay, medical findings by our insurance provider, same payer and agent. Ayan. Na NIB din po kapag ka ikaw na nga yung payer, o kunyari si parents, syempre kinuhaan niya yung anak niya, payer siya, di ba? Dahil minor pa. Tapos siya rin yung agent. NIB po yun. Hindi po pwede yun na ikaw na nga ang payer, ikaw pa ang agent. Ayan, di ba? At na-NIB din kapag ka duplicate application. Kumuha dati, isang bayad lang, hindi natuloy. O, tapos kumuha ulit ngayon kasi kaya niya na, di ba? Tapos hindi pa terminated, ma-NIB. Dapat ipa-cancel po muna natin yung unang application. Pwede naman yun. Ipa-cancel niyo yung isa. Ayan. At minsan din po na NIB kapag ka, kunyari, si payer, si parent, si kinuha niya yung 3 niyang anak o kahit 2 anak. Tapos K100 siya. O di 900,000 na yung kanyang insurance coverage. Tapos yung 2 anak niya ay K60 o K45. Palagay na natin K45. Computing nyo po kung lalampas sa 1.3 million yung insurance coverage. Kasi kapag ka lumampas, automatic NIB po yun. Pwede, ang gawin nyo, kung ikuha yung, kung meron din yung asawa, di ba? O di yung isang anak doon sa asawa, di ba? I-compute po natin. Ayan, kasi yun po yung minsan nagiging dala. Kung wala na talagang choice, kailangan talaga ikaw yung payer, di ba? At lumampas kasi K100 plan si Mami. Ay magpapasa lang naman po tayo ng medical exam. Ayan, na full medical exam. Ayan. Okay? Para mawala yung NIB. Ayan. Okay, sabi nga, in as much as we would like to provide information on the reason why the applicant is declared NIB, we are not in the position on that matter. Please note that underwriting team has its own internal process with which they follow in the evaluation of an application. We respect and decision of our underwriters. So, minsan nagtataka po tayo, kahit kami noon dati, na NIB pala yung hindi ko alam. Bakit kaya? Anong dahilan? Bakit hindi tayo kinakapi, di ba, as agent nung plan holder? So, kung hindi pa natin tatanungin si plan holder, hindi natin malalaman kung bakit. Si plan holder pa ay tamad magbukas ng email. So, sabihin natin, pakibuksan nyo, email nyo po kasi na NIB yung plan, hindi natin alam kung bakit. Di ba? Sometimes kasi nagtataka tayo, bakit na NIB? Wala naman ni no. Walang no na sagot. Puro yung, walang yes pala. Walang yes, puro no ang sagot. Ayan, diba? So, yun. Sabi dito, decision yun ng, nasa requirements ba ng Kaiser yun, na si plan holder lang ang makakaalam bakit siya na NIB. Ayan, okay. Sabi dito, NIB pa rin tayo. A policy holder will be given 30 days from the issuance of the policy to choose from the following option. So, submit the result of the latest full medical exam for evaluation. Accept the approval of policy under. Kung may sakit naman talaga, kung NIB naman talaga, pwede naman i-accept na lang, di ba? So, ang magandang explanation po sa kanila, hindi ka naman kumuha talaga ng Kaiser para sa insurance, kundi para sa health benefits. Ayan. I-explain po natin yung kagandahan ng health benefits na mas maganda talaga na kahit na NIB, ituloy pa rin nila, di ba?
or yun nga, yung iba kasi ayaw na, di ba? So depende po yan sa sa explanation. Ayan, meron po ako na NIB, tapos nung tinignan ko yung medical documents na ipinasa niya, sabi ko, kaya naman pala na NIB. So, kasi may maintenance na, di ba? So talaga may NIB. Sabi ko sa kanya, ay kaya po kayo na NIB kasi yan, yung dahil sa maintenance nyo. Ayan, di ba? So explain lang natin. Tinuloy naman niya. Okay, so owning a Kaiser Long-Term Care is a privilege, not a right. Yan, okay. So kaya habang mga malulusog pa, wala pang maintenance, yung mga inaalok po natin, ayan, sabihin nyo kumuha na agad. Okay, so extended. Ayan, ito na tayo, andyan na kami. At marami na po kaming plan holder na naandito sa extended period. Ayan, dahil nga 13 years na po kami sa IMG at sa Kaiser, ayan, andito na tayo sa extended period. Ayan, so, yan, ito po ini-explain naman sa atin, no, nung kumuha tayo. So, huwag tayong maging masyadong, critical dito. So, madali lang naman siya i-explain. 7 years to pay, diba? And then, after ng 7 years, makakakuha na tayo ng certificate of full payment, magpipill up ng Visa card, ayan, diba? At nabanggit ko naman na kanina, yung ating mga benefits during accumulation period. Pagdating na extended period, meron na po tayo, maiiba po ang ating benefits. Ayan, di ba? So, meron tayong 10% yearly healthcare benefit limit. Ayan, di ba? 10% accumulated unused yearly health benefit, additional yearly healthcare health benefit limit, and total yearly health benefit. Yan, ito po yan. So, ito po yung sinasabi natin pagdating na extended period, pwede na lahat ng sakit. Kung bata pang kumuha, kinuha ng parents, nag-asawa, nabuntis, kung babae. So, maternity, pwede na rin po. Ayan. Check-up, pwede na rin. Diba? Laboratories, pwede na rin. Ayan. So, yun. Pero, kung may iwasan natin gamitin, kasi nga long term to di ba? Mas maganda sa maturity na natin gamitin, katulad ng mga plano namin, di ba? So, ang kagandahan lang pagka nasa extended period na po tayo, may cash value na yung ating plan. Yan na po pumapasok yung mga interest. Ayan, na nag-accumulate. Okay, so sabi nga, mas marami na tayong annual health benefits pagdating ng extended period. Yan. At yan, pagdating ng maturity, ayan, mas maganda. Okay, so sabi dito, yung ating pre-existing condition shall be deemed na, di ba, kapag nasa extended period na tayo. All congenital condition, ayan, shall be deemed na rin. Those illness or injuries or any other adverse medical condition present prior to and within the accumulation period from the effective date of coverage. Ayan, di ba? So the member was aware or should reasonably have been aware of the sign and symptoms of such illness, injury, or medical condition. Pero maraming hindi aware. Diba? So sabi nga, that the pathogenesis or onset or such illnesses, injury, or adverse medical condition shall started during the contestability period of membership. Ayan, ito po ang mga pre-existing illness. Kung tayo po ay kumuha ng plan na meron ng mga ganito, hindi nyo po yung magagamit during paying period. Pero after, nasa extended period na tayo, pwede na. Ayan, di ba? Kaya, pag sinabing, ay, meron akong ganito, ganyan, ganyan, pwede pa rin, ma-approve pa rin naman. Di ba? Mas maganda kasi pagdating na extended period, ay pwede na. Yan, di ba? Yan, during extended period, 8 to 20th year, pwede na po yung mga ganitong sakit. Okay? Dreaded disease, pagdating na extended period, pwede na rin. Diba? So, pero mas maganda na wala tayo nito. Kaya nga, prevention is better than cure, di ba? Kaya kino-convince, so inaano natin na magpa-APE, magpa-laboratory, kahit walang nararamdaman, gawin nyo po yan, lalo na libre naman para maiwasan, di ba? At yan, lalo na ngayong mainit ang panahon. Yan.
aircon is life para maiwasan ma-stroke. Kaya, di ba? So, mag-ingat po tayo lagi. Okay? PhilHealth. Ayan. Your PhilHealth benefit is integrated with Kaiser. So, dapat lahat po tayo, lalo na yung mga negosyante dyan, di ba? Walang libreng PhilHealth. Mag-self contribution sa PhilHealth. Yan, okay? Kasi kapag wala kang PhilHealth, isi-shoulder mo ang portion o yung amount na covered sa PhilHealth. Kaya mas maganda po may PhilHealth tayo. Kasi lahat naman po ng HMO ay ito yung requirements, di ba? Okay, so grace period. Okay. Paano kung hindi ako makabayad agad? So, yan ang tanong sa atin, di ba? If payments is made after the grace period, the contract shall be considered lapse. So, di ba? However, the owner shall be given a grace period of 30 days. Yan, di ba? Or 1 month to pay the due installment benefit may be provided to the member only after the due installment is paid. So, kaya po, meron pa naman 30 days. Pero iwasan natin, lumampas pa ng 30 days. Yan, ano gagawin? Pwede kang mag-reinstate. Di ba? Update. O, pagka-update, lahat ng hindi mo nabayaran, kung iyan ay 1 buwan, 3 buwan, plus surcharge ng 1.5% per month or 18% per annum from the date of each and pay installment. O, lumampas pa na 1 taon. Pwede pa rin naman i-reinstate, di ba? So, kaya lang, pag-update, manghihingi po kayo ng computation para sa exact amount. Pag-redate, ayan, member will only pay the premium for 1 month, but the maturity period will be moved. So, kung medyo budgeted pa rin ng budget, at least ma-active yung plan, pwede na ma-redate. Yan. So, pag kailangan, magpasa ng reinstatement form. Then, bayad ng reinstatement fee na 300 lang naman. Can be done within 2 years of the first unpaid due date. Ingat po tayo dito, lalo na yung marami ng plan holder, no? So, dapat chine-check po natin to. Kasi kailangan natin silang mapatapos. Yun po yung goal natin, di ba? Ako po, meron po akong secretary na taga-check dito. Kasi ayoko na nata-terminate ang plan. Nanghihinayang po ako. Yan. The member shall be considered the new applicant kapag ka nalalapse. Di ba? And subject to pre-existing condition and for purposes of contestability of insurance coverage and to any other requirements of a new applicant for member in effect at that time. Please take note. Ayan, paki-screenshot po ito. Dapat alam po natin ito na kapag ka nalalapse talaga, ayan, consider tayo na day 1 or new applicant. Hindi doon sa bayad, doon po sa contestability period. Lalo na kung tayo po ay may pre-existing condition. Ayan, di ba? And Kaiser will cancel the contract without need of notice kapag ikaw naman ay naka 2 years nang hindi pa nagbabayad. Terminated ang plan. Iwasan po natin to. And all reinstated plans shall be subject to the new price. Wag naman, di ba? So, mabutit hindi pa nag-new price. Pero kapag po na-lapse at inabot tayo ng new price, pag nag-reinstate ka, yung new price na. Kaya, iwasan po, i-monitor. Yan, di ba? So, lalo na yung mga broker agent natin dito. Yan, monitor po natin yung mga plan ng ating mga plan holder. Kasama po yan sa ating trabaho. Okay? Healthcare value. Yan, the owner may surrender the contract of its cash value stated in the schedule of benefit provided the plan is active for at least a year and is not lapsed at the time of surrender. O, umayaw na. Gusto ibalik. I-withdraw. Pwede ba? O, pwede daw. Kaya lang dapat active siya for at least 1 year and not lapse. At hindi na po mababalik 100% kung yung binayad niya. Bakit? Tanungin niyo ako, bakit? O yan, di ba? So kasi, naka-insured ka eh. Di ba? Nung unang bayad mo, kahit nga nag-monthly payment ka ng 2,647 at may nangyaring accident, o, babayaran ka ni Kaiser ng insurance. O, kaya, may risk doon ng Kaiser. Kaya, kung mag-withdraw ka, dahil umayaw ka lang, sumuko ka na. Diba?
ay hindi na mababalik 100%. Kaya ang pinakamagandang gawin, tapusin mo. Para, yan, di ba? Tumubo ka pa. At meron ka pang health benefits. Okay. Yan. Transferable ba siya? Yes. Kapag ka namatay na yung plan holder. Yan, di ba? So, matatransfer lang ang plan kapag ka namatay yung plan holder. Yan po. Okay? Maliwanag yan. Ganyan lang siya kasimple. What are the benefits that can be received by the principal beneficiary? O, yearly healthcare benefit value, long-term care benefit value, long-term healthcare experience incentive, additional healthcare hospital benefit provided that the investment earning of the company is higher than 6% per annum. And above benefit can be utilized by the principal beneficiary for his, her, or own health or medical benefits. Kung ano man po yung health benefits ni plan holder, iyon po yung mapapasa at marireceive ng principal beneficiary. O, kaya nga sabi ko, no, sasabihin natin, ipag-isipan mabuti kung sino yung principal beneficiary. Kasi sa kanya maipapamana, o kunyari, dalawa yung anak. Kaya, diba? Sino sa dalawa yung magiging principal? Oh, pwede yung asawa, di ba? Kung ayaw sa asawa, sino dito yung ayaw maging principal yung asawa? O, gusto yung anak. O, yan. Pili po tayong mabuti. Okay? Okay, so bakit ba tayo kukuha ng Kaiser, di ba? Minsan kasi no, nag-iisip pa tayo, nag-iisip pa yung mga plan holder natin, itutuloy ko ba to, di ba? So just remember this, yung dalawang if ng buhay natin, di ba? What if I die too soon? Will take care of my family. Yung Kaiser pwede kasi meron siyang insurance coverage. And what if I live too long? Will take care of me. Mas maganda, di ba, na meron tayong Kaiser kasi kapag matatanda na tayo, wala nang income, wala nang trabaho, hindi ka naman siguradong bibigyan ng pension ng anak mo, di ba? Hindi ka naman sigurado. Maganda kung marami kayo, o katulad namin, 7 kami. O yung nanay ko, wala yung pension, wala yung SS, SIS, wala. Kaming 7 magkakapatid ay may tigi-tigi 1,000 na binibigay sa nanay ko every month. O, di ba? May 7,000 siya. Yun yung pension niya. Pero, syempre, panggastos lang niya yun. Wala siya nito. Di ba? Hindi ko naman siya masisisi kasi hindi pa uso nung araw. O, tayo, na 64 participants. Ayan, congratulations kasi alam na natin to. At huwag tayong selfish na tayo lang ang nakakaalam. Di ba? Sabihin natin sa lahat para sila din ay protected at hindi tayo uutangan kapag ka mga nasa ospital na. Diba? Sabihin po natin dun sa mga nagdadalawang isip pa, kumuha ka na. Kasi get well soon lang ang pwede ko ibigay sa iyo pag na-ospital ka. So, yun. Ang Kaiser maraming maitutulong sa kanya. Okay? 3 major financial needs. Yan, di ba? Lagi natin sinasabi na maganda talaga ang Kaiser kasi 3-in-1 siya. May investment, healthcare, life insurance, and health protection. Ayan, magkano? Pag naandito na tayo, ayan. So, wag niyo pong alokin ng K45. Umpisa tayo sa K100. Wala ba dito? Pero ito po yung eligibility. Sabi, budgeted lang yung pera ko. Magkano ba talaga yung pwede sa akin? Depende sa edad mo. Yung mga nanghihingi ng quotation, proposal, o, di ba? Sabihin mo, depende sa edad mo. O, pero, i-compute nyo po ng K100. Tapos, saka nyo papiliin. Yan. Kung ano yung kaya ng budget niya. Diba? Okay. And, yan, di ba? Yung ating application online, pwede naman to. Pwede din yung ating hard copy offline. Okay. On time ba ako? Ayan, di ba? So, okay, so maraming salamat po. Ayan, di ba? Yan yung ating Kaiser Long-Term Healthcare Training. At yan, sana may mga natutunan yung ating mga participants ngayong gabi. O yung mga nagmamasteral, ayan, di ba? At kung medyo nalito ka, na-confuse ka, di ba? Sa narinig mo ngayon, pwede kang magtanong sa iyong sponsor.